ito po yung nahuli namin na Lamborghini Urus noong last Thursday. Na flag down po ito na walang plaka pero may plaka sa loob, hindi nila nilalagay. Then walang lisensya yung driver. So dinala po yan sa central office. Initially nagkaroon kami ng initial investigation. So temporary in-impound muna. Nakita po namin dun sa prosesong yun na isang dahilan yung importer, yung pong kumpanya na nag-import po ng sasakyan, yung Prevel, sila rin ho yung kumpanya na responsable dun sa, kung natatandaan nyo yung sa Bugatti, at saka ho yung mga sasakyan na Vizcaya. So agaran ho kaming humingi ng tulong sa Bureau of Customs kay Commissioner Nepomuceno kasi napansin namin na merong mali. Kaya po agaran naman po tumugon ang Bureau of Customs. So sir, ano po mangyayari sa Lamborghini na ito at ano yung mangyayari po sa kumpanya na nagpapasok ng mga iba pang mas kapag na sasakyan including the vehicles of this of the Vizcaya? Sa amin po sa Land Transportation Office, iniimbestigahan po namin yung mga tao na nasa aming hanay na kung sino nagproseso ng papel ng sasakyan. Kasi alam po natin, nakita natin doon may pagkakamali, merong maling prosesong ginawa. Kaya po iniimbestigahan namin kaagad kasi matagal na pong storyan to, yung Vizcaya, ilang buwan na po, but pumasok po kami at saka lang nagpo yung investigasyon. Buti nga lang po nandyan si Commissioner Nepomuceno, mas mabilis po yung aming coordination Bureau of Customs. Nagkamali lang o sinadyang din lang? Mukhang sinadyang din lang yun, ma'am. Kasi unang-una, doon po sa aming sa system po ng LTO, yun pong mga papeles na from Bureau of Customs nakalagay invalid. So pag invalid, marami pong pwedeng tingnan yan, maaring may maling prosesong ginawa. Invalid and yet naipasok pa rin? Na-i-rehistro. Opo. Kaya po kailangan namin imbestigahan ang mga official din namin sa LTO, especially yung mga nag-rehistro po nitong mga sasakyan. Pero may nakikita rin po ba tayong pagkakamali from the end of Bureau of Customs? Meron ba silang kasabwat? Offhand, isasubject namin sa usual seizure proceedings. Hihinga namin yung may-ari na magbigay sa amin ng mga dokumento, and then eventually, kagaya ng mga ibang smuggled cars, ito ay papasok sa seizure proceedings din namin. At kung meron pagkakamali, again, ang mga tao ng BOC, masasama yan sa ating i-investigahan. Kasabay na ito ng mga iba pang mga sasakyan. Binanggit nyo kanina yung mga Vizcaya. So, ibig sabihin, apparently, talagang matagal na ginagawa nitong kumpanya ito na napapasok itong mga sasakyan. Ano po ba ang kakarating nila? Hindi, kasi unang-una ho, yung naging problema natin palang din sa Bugatti. Meron na pong may nauna ng pangyayari. Tapos umabot na po dito na-discover po natin itong ng Bureau of Customs itong sa Vizcaya. Nung pagpasok ko po dito sa LTO, sinilip ko din po kaagad yung papel kasi obligado po kami mag-report sa ICI. So nakita namin po dun sa based on our record sa system na meron pong mali, meron pong ginawang focus-focus sa dokumento. Specifically, ano yun, Asay? Initially po dun sa 13, yung 13 vehicles po, pero yung iba tinitingnan din po natin yung mas malaliman po doon. Pero malaking bagay po na nandyan ang Bureau of Customs kasi mabilis po yung aming coordination sa kanila. Kasi sa amin sa LTO, yung system na registration, pero yung malaking bagay dito yung sa taxes kasi hindi namin alam yun. Kaya malaking bagay nandyan po ang Bureau of Customs. Mabilis po namin nalalaman. Na-advisean ka. Posible, kailan kaya subasta yung Pero sila hanggang October 23 mag-submit ng final documents nila. Kasi initially, kumbinsido na kami na smuggled yung 13 mga sasakyan. Kaya tinatarget namin by November 15
provided ma-aproban ni Secretary Ralph Recto, ipapasubasta na natin or bidding, yung option na natin yung 13. So after October 23, magkakaroon na kami ng final decision. Subalit nakikita ko naman, base sa mga dokumentong hawak na namin, doon din ang tungo nito. Ipapabid natin ito ng more or less November. Sir, may mga private na ba na nag-interest? Sabi sa inyo Marami nag-interest na sumali sa bidding. No? Minimum target ng pamahalaan dyan, dapat makakolekta tayo ng minimum of 200 to 220 million pesos mula sa bidding ng 13 sasakyan. Commissioner, how about the rest of the 17 luxury cars? Yun, yung 17, sangayon sa pag-uutos sa atin ng ICI, kung din muna yung dapat ibigay sa pamilya ng Diskaya dahil may gusto pang tignan dyan ng BIR at ang ICI mismo kung saan galing ba yung pinagpilihan niyan. Kahit na mukhang walang violation niya sa anti-smuggling laws, subalit titignan, susuriin niya ng BIR, ng ICI kung saan galing yung pinampili ng mga sasakyan. Yan naman galing sa mga distributors na respektado yan, mga miyembro ng CAMPI at AVIL. Kaya lang, sasubject pa rin ng POC yung mga kumpanya niya sa post-clearance audit. Sir, when do we begin investigation sa iba pa mga companies na isang Nagsimula na yun. Nauna na yung Diskaya kasi very high profile. So, paano Cellphone. May pattern din naman doon sa iba. No? But pag nakumpleto na rin natin yan, iuulat din natin. Sir, doon sa 13 na convince kayo na smuggled na yung horse, may pananagutan po ba yung Diskaya dito o yung Ang posisyon ng pamahalaan, siyempre, sila yung gumagamit, sila yung may commercial benefit dyan. Kasama sila, of course, sa papanagutin natin. Sila naman, pwede nilang ituro yung pinagbilihan nila. So kami naman, yung pinagbilihan, consignees, brokers, at kung may mga tauhan kami sa BOC, nagbigay na kami ng show cause orders dun sa mahigit 10 namin tauhan, pananagutin natin sila. Pero ito, sir, guys, Ang may-ari nito ng Lamborghini, Korean National. So ngayon, nakita nga namin na may mga violation. Kaso nga lang nandyan na kayo. Importer. Pakat natin. Yung dito. Oo, sa taas tayo. Last question. Agaran namin na ito para muna natin. para mas imbestigahan talaga na mas malalim. Okay.